Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang plano ng Amerika na mag-transfer ng 4 pa na barko sa Philippine Navy at 3 C-130 Hercules aircraft naman para sa Philippine Air Force. Kasunod nito ay tatalakayin din natin ang pag-transfer ng ilan sa mga turboprop airliners ng Philippine-based airline company sa ating Philippine Air Force. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay napag-usapan natin ang commissioning date ng 2 Cyclone class patrol vessel ng Philippine Navy na nakuha nito mula sa US Navy. Hindi pa man ito formal na naipapasok sa serbisyo, ay isa na namang magandang balita ang ating nakalap sapagkat kinumpirma mismo ng White House sa kanilang website na pinaghahandaan na ng gobyerno ng Amerika ang pag-transfer ng 4 pang naval assets sa ating hukbong dagat at 3 C-130 Hercules sa ating Air Force. Ang mga naval assets na ibibigay ng Amerika ay binubuo ng 2 Island-class patrol vessels at 2 Protector-class patrol vessels. Ang hakbang na ito umano ay tulong ng US para sa pag-enhance sa defense capability ng bansa. Ayon pa sa White House na ang planong ito ay sasailalim muna sa US Congress bago ito maisa sa katuparan. Malaking tulong na rin ito kahit papaano upang mas mapalawak pa ang kakayahan ng ating AFP na mabantayan ang ating teritoryo. Sana lang ay nasa maayos pa na kondisyon ang mga assets na ito upang hindi na ito magdulot pa ng sakit ng ulo kapag nasa kamay na ito ng ating AFP. Samantala, isang impormasyon naman ang ating natanggap mula sa ilang mga sources na plano umano ng isang Philippine-based airline company na i-transfer o ibenta sa Philippine Air Force o maskin sa Philippine Navy ang ilan sa kanilang mga regional turboprop airliners upang gawing VIP transport aircraft o special mission aircraft ng ating sandatahang lakas. Sa ngayon ay hindi pa sigurado kung maisa sa katuparan ba ang planong ito dahil alam naman natin na bago ito maipasok sa ating Philippine Air Force o Philippine Navy ay kakailanganin muna nito na sumailalim sa ilang mga conversion o upgrades at kailangan din itong kabitan ng mga special equipments na nangangailangan din ng malaking halaga upang maging epektibo itong magamit ng ating AFP. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.